Magandang umaga po at purihin ang ating Panginoon sa ating pong paninimula, sa ating pong pananambahan. Manalangin po muna tayo. Tunay po aming Amang Diyos, kami ay patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri po sa inyong dakilang ngalan. Maraming salamat po sa inyo pong katapatan, sa inyong kabutihang loob, sa mga pagpapalang natanggap namin. Ama, ang aming pong panalangin sa aming pong pananambahan sa umaga pong ito, hinihiling namin ang iyong patnubay, ang pagkasi ng iyong kapangyarihan, at lalo't higit, inibitahan po namin ang iyong presensya. Banal na Espiritu, manguna ka po. Pangunahan niyo po ang bawat parte ng aming pananambahan at naway ito po'y maging kalugod-lugod, kaya-aya sa inyo pong harapan. Pangunahan niyo po ang aming pong butihing pastor, patuloy na ikaw ang maging patnubay, karunungan at kasihan niyo po siya ng kapangyarihan na nagmumula sa inyo. Sa pamamagitan po ng kanyang kapahayagan ng iyong mga salita, ito po'y magdulot ng kapayapaan, ng kaligtasan at panibagong pag-asa sa bawat isa po sa amin na makakapakinig ng iyong mga salita. Ama, salamat. At tunay na buong kongregasyon kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong katapatan. Pagpalain niyo at inyo pong gabayan ang aming pong pananambahan. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating Sunday service sa araw na ito at welcome din po natin ang presensya ng ating Panginoon para sa araw na to at inaanyayahan po namin kayo na tayo po'y umawit ng ating papurit pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Wala na nga iba na higit pa.
sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Sa puso ko, ikaw lamang ang maghari at manang. Siya nga po, Diyos, siyang sumakop sa aking kalooban. Kami magtitiwala sa iyo ng lubos, Panginoon. Hallelujah, sa iyo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ibang katulad mo. Minsan pa po sa puso ko, sa puso ko, ikaw lang. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang maghari. Hallelujah, siyang sumakop sa aking kalooban. Tayo magtiwala sa ating Panginoon. Tiwala ng lubos, tanging sa iyo lamang, O Diyos, pagkat wala na nang ibang katulad mo. Wala nang iba, pagkat wala na nang ibang katulad mo. Pagkat wala na nang ibang katulad mo. Hallelujah. 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 Patuloy po tayong magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat.
siya para sa araw na to. Hallelujah, hallelujah. Tanggapin mo po ang aming mga papuri at pasasalamat sa iyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. God bless po sa ating lahat and have a nice day po. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo po ay inaanyayahan ng bawat isa upang tumugon sa ating online church worship service. Sa umagang ito ay pakinggan po natin ang mensahe ng Diyos sa pamagitan po ng iyong lingkod, Pastor Celso Ubaldo. Ang pamagat po ng ating mensahe ay pinahalagan natin ang buhay sapagkat mayroong kamatayan. Sa English, we appreciate life because there is death. Ang ating teksto ay matatagpuan sa Philippians chapter 1 verse 21. For to me to live is Christ and to die is gain. Sa Tagalog, para sa akin, ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kaya mo na-appreciate o na binibigyan ng kabuluhan ang buhay o ang mga bagay-bagay ay dahil sa tinatawag na existence of contrast o mga bagay na pagkakaroon ng pagkakaiba. Halimbawa, pinahalagan natin ang kaligayahan sapagkat mayroong kalungkutan. Pinahalagahan po natin ang liwanag dahil mayroon pong kadiliman. Pinahalagahan natin ang buhay dahil mayroon pong kamatayan. Halimbawa, sa ating buhay ay makikita po natin kung paano tayo kumikilos, humihinga at nabubuhay. Mga kapatid, sa umagang ito, magbigay pa ng mga bagay-bagay na mayroong pagkakaroon ng pagkakaiba. Halimbawa, pangit, maganda, mabuti, masama, malamig, mainit. Iyon lang po ang ilan sa mga bagay na mayroong pagkakaiba. Ngunit ang ating pag-uusapan sa umagang ito ay tungkol sa ikatlong sinabi ko kanina. We appreciate life because there is death. Pinahalagan natin ang buhay sapagkat mayroong kamatayan. Ang tanong, sa palagay mo ba kung ang tao ay hindi namamatay, ay ganun pa rin ba magiging katindi ang pagpapahalaga niya sa buhay? Palagay ko hindi. Pero sapagkat ang tao ay namamatay, gayon na lamang ang pagpapahalaga ng tao sa kanyang buhay. Paano ba natin pinahalaga ng ating buhay? Kwentahin mo ang ginagastos mo araw-araw o yung ginagasta araw-araw. Matutuklasan mo na lamang na karamihan ay para sa kapakinabangan at pangangalaga sa iyong buhay. Halimbawa, paano natin mapamangalagaan ang ating buhay sa pamagitan po ng pagkain? Sa katunayan po mga kapatid ay ang pagkain po ay siyang nagbibigay ng kalakasan, kalusugan, ng ating buhay upang hindi po tayo magkasakit. Ang pagkain po ang siyang main source ng ating buhay. Kaya napakahalaga po ang pagkain, inumin, ang damit, ang mga tinitirhan po natin, shelter. Yun po ay isa sa pinakamahalagang pangailangan ng tao upang siya po ay mabuhay. Hindi lamang mabuhay, kundi siya ay mabuhay ng matagal. Ayon po sa survey, 65 to 70% ang kinikita ng tao ay napupunta sa
kapakanan at pangangalaga ng kanyang buhay. Makikita po natin yung 30% ay ito po ay para sa kanyang bisyo, sa kanyang kaligayahan, para sa kanyang buhay. Ngunit yung 30% mga kapatid, ay ito po ay nagpapaikli ng buhay. Hindi katulad ng pagkain, inumin, mga damit, ito po ay proteksyon at nagpapahaba ng ating buhay. Mga kapatid, kapag pinag-uusapan po natin ng ang buhay, hindi po natin maiwasan pag-usapan ang kamatayan. At kapag pinag-uusapan po natin ang kamatayan, ay hindi po natin maiwasan na pag-usapan ang tungkol sa kamatayan. Si Apostol Pablo sa isang maikling pangungusap ay tinalakay ang tungkol sa buhay at sa kamatayan. Sabi po sa Filipos 1:21, sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Sa maikling verse na ito, si Pablo ay nagbigay ng matindi at malalim na pag-aaral tungkol sa buhay at kamatayan. Ulitin ko mga kapatid, sa pamagitan ng maikling verse na ito, si Pablo ay nagbigay ng matindi at malalim na pag-aaral tungkol sa buhay at kamatayan. Sa New Living Translation ay ganito ang sinasabi, "For to me, living is for Christ." Para sa akin, ang buhay ay na kay Kristo. Para kay Pablo, ang dahilan kung bakit siya nabubuhay sa mundo ay para kay Kristo. Ngayon, ano ang purpose o layunin ni Pablo kung bakit sinabi niya na siya ay nabubuhay alang-alang kay Kristo? Makikita po natin ang kasagutan dito po sa verse 20. Sabi ni Apostol Pablo, sa mabuhay at mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Purihin ang Diyos. Napakatindi po ng kanyang kahulugan ng sinabi ni Apostol Pablo na ito, nagpapakita ng tunay na kahalagahan ng kanyang pananampalataya. Mga kapatid, ganito rin ba ang ating purpose sa buhay o layunin sa buhay? Ang mabigyan ng kahalagahan o karangalan ang ating Panginoong Jesucristo? Sa anong paraan mabibigyan ni Pablo ng karangalan si Kristo? Sabi po dito sa pamagitan po ng pagpapalaganap at pangangaral ng salita ng Diyos. Sa katunayan mga kapatid, kahit siya ay pinag-uusig at siya po ay nakakaranas ng matinding hirap at maging ang kanyang buhay ay nasa bingit ng kamatayan, ay hindi po napigil si Apostol Pablo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ito po ang kanyang layunin sa buhay kung bakit siya sinabi niya na ako ay nabubuhay alang-alang kay Kristo. Sa panahon ni Apostol Pablo, marami ring mga Kristiyano ang naganyak o gumaya sa kanyang pangangaral tungkol sa mabuting balita. Ngunit ang kadahilanan ay nangangaral po sila sa pamagitan ng inggit, sa pamagitan ng pagkikipagtalo at di tapat na kalooban sa udyok ng masamang hangarin. Yung iba naman ay nangangaral na may tapat na hangarin at dahil sa udyok ng pag-ibig. Sa katunayan mga kapatid, maging ang mga mananampalataya sa Filipos ay nagkakaisa na may kagalakan na pinangangaral ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo mga kapatid, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos ay para sa unang iglesyang itinatag ni Pablo sa Europa.
Ibig sabihin mga kapatid, ang iglesia ng Pilipos, ang siyang kauna-unahang iglesia na itinatag ni Apostol Pablo sa Europa. Ibig sabihin, ito po ay sa lugar ng Roma, sa probinsya ng Macedonia. Sa katunayan mga kapatid, ang probinsya ng Macedonia ay sakop niya ang Filipos, Corinto, Thessalonica, Tiberias, at Nicopolis. Ito ang dahilan mga kapatid kung bakit si Apostol Pablo ay gayon na lamang ang kanyang kagalakan sa mga mananampalataya doon sa Filipos. Sa katunayan po mga kapatid, kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, kung matutunghayan ninyo o mababasa yung probinsya ng Macedonia o Macedonian believer, ay sila po ang mga tinatawag na mapagbigay ng mga mananampalataya. Noong si Pablo ay nasa bilangguan, marami sa kanila ang nag-abot ng abuloy, nagbigay ng mga pangangailangan ni Apostol Pablo, na kahit sila po ay mahihirap, ganun na lamang ang kanilang pagpupursige na makapagbigay sa pamagitan po ng biyaya at pagpapala ng Diyos sa kanila. Magamit lang sila, mga kapatid, sa iba't ibang kaparaanan, lalong-lalo na sa pagbibigay. Alam niyo mga kapatid, maraming mga tao ang naghahanap ng kahulugan ng buhay. Ang akala nila ay matatagpuan ang kahulugan ng buhay sa pamagitan ng matagumpay at marangyang pamumuhay. Sa pamagitan ng pagkamal ng salapi at kayamanan. At sa pamagitan ng pagiging tanyag at makapangyarihan sa lipunan. Sabi nila na kapag nasayo ang lahat ng ito, natagpuan mo na ang kahulugan ng buhay. Ngunit, mga kapatid, sila po ay nagkakamali. Sapagkat makamtan mo man ang karangyaan at tagumpay sa buhay sa mundong ito. Papasayo man ang lahat ng salapi at kayamanan sa mundong ito. At ikaw ay magiging tanyag at makapangyarihan. Kung wala si Kristo, you are nothing. Kung wala si Kristo, ay walang kabuluhan ang iyong buhay. Sapagkat si Kristo lamang matatagpuan ang kahulugan ng buhay. Si Apostol Pablo ay natagpuan niya ang paghahanap ng kahulugan ng buhay nang matagpuan po niya ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo mga kapatid, natagpuan na ba ninyo ang kahulugan ng buhay? Nasayo na ba si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Si Kristo na ba ang nabubuhay sa inyo at ikinabubuhay ninyo? Sabi ni Apostol Pablo sa Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog sa kanyang buhay para sa akin. Purihin ang Diyos. Muli mga kapatid, ay basahin po natin sa New Living Translation. Sabi po dito, kumplituhin po natin. For to me, living is for Christ, and dying is even better. Sa King James at sa NIV, ay iisa ang kahulugan ng verse na ito. Sabi po nila, for to me to live is Christ and to die is gain. Sabi nito para sa akin ang kamatayan ay pakinabang. Alam niyo, bumili po ako ng Bible na Filipino version. At doon po ay nakita ko mga kapatid, yung kamatayan ay advantage para sa akin, sabi ng Filipino version.
Sa iba ay ito ay pakinabang. At dito sa New Living Translation ay mabuti ang kamatayan para kay Pablo. Kapag ikaw pala ay nabubuhay kay Kristo at si Kristo na ang nabubuhay sa iyo, ang kamatayan ay hindi na pagkalugi o pagkawala. Ang kamatayan ay isa ng pakinabang. Kumonsulta po ako sa ating beloved pastor, Pastor Gani Coruña, na yung verse na ito ng Philippians 1:21 ay sabi niya, ito po ay controversial. Ibig sabihin ay ang verse na ito ay pinagtatalunan. Kaya napakahirap na intindihin kung ano po ang pinupunto dito ni Apostol Pablo. Tinanim ko rin mga kapatid, Sister Dory, sabi niya, anong ibig sabihin nito na ang kamatayan ay pakinabang, sabi ni Apostol Pablo. Sinabi niya, totoo yan, ang kamatayan ay pakinabang dahil kung ikaw ay patay na, ay wala ka ng pakiramdam, wala ka ng alalahanin pa kung ano ang iyong kakainin, kung ano ang iyong iinumin. Hindi ka na mag-alala kung ikaw ay, hindi ka na mamumroblema kung ano ang iyong dadamtin, ang iyong kakainin. Sabi niya kung ano ang magiging pangangailangan mo at hindi ka na magtatrabaho, sabi ni Sister Dory. Pero mga kapatid, sabi ng mga Bible scholars, ang pangungusap ni Apostol Pablo sa verse na ito ay isang revolutionary thought. Ibig sabihin sa Tagalog ay isang mapangahas na ideya, isang mapaghimagsik na kaisipan o pangungusap. Kailan pa naging pakinabang ang kamatayan? Kailan pa mas mabuti o mas masarap ang kamatayan kaysa buhay? Alam niyo, dahil sa kanyang karanasan kay Jesus, nasabi ni Pablo sa NIV, for to me to live is Christ and to die is gain. Ulitin na naman natin mga kapatid ang katanungan. What is the gain? Ano ba ang pakinabang? Sabi rin po ng mga Bible scholars, mga kapatid, yung mga veteranong mga mangangaral, ay sabi nila na ang the gain is the glory of eternity. The gain of the glory of eternity. Kapag pala tayo ay na kay Kristo at siya ay nabubuhay sa atin, tatanggapin natin ang kalwalhatian ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin nito, Pastor, anong ibig sabihin nito, Pastor? Ibig sabihin nito, kung nais mong magtagumpay laban sa kamatayan, there is only one way. Accept Jesus as your personal Lord and Savior and let Jesus live in you. Ulitin ko mga kapatid, ibig sabihin nito, kung nais mong magtagumpay laban sa kamatayan, there is only one way. Accept Jesus as your personal Lord and Savior and let Jesus live in you. Mga kapatid na minamahal, ito ang dahilan kung bakit nagpupursige si Apostol Pablo na may pangaral o may pangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao upang magkaroon ng kaligtasan at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ito po ang layunin na Apostol Pablo, mga kapatid, kung bakit hindi niya inalantana ang pag-uusig, ang kahirapan na kanyang naranasan sa buhay upang maibahagi po niya ang kaligtasan sa lahat ng tao, upang sila po ay magkaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan, upang ang bawat isa ay makapiling at makasama si Kristo. Kung katulad ni Pablo ay nabubuhay ka alang-alang kay Kristo, hindi na mangyayari sa iyo ang sinabi ni Benjamin Disraeli na kapag namatay ang tao, siya ay bahagi na lamang ng statistic.
Napakasaklap, hindi ho ba? Mauwi na lamang tayo sa numero. Ngunit kung tayo pala ay sasampalataya at susunod sa ating Panginoong Jesucristo, kung tayo pumanaw sa mundong ito, hindi lamang tayo magiging parte ng statistic, tayo'y magiging parte ng langit. Purihin ang Diyos upang mabuhay ng may kagalakan sa habang panahon. Purihin ang Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus sa John 3:16, sabihin po nating lahat, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life." Sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sangkatauhan, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, nang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang verse na ito, mga kapatid, ay pinakadakila sa lahat ng bersikulo dito sa Biblia, sapagkat ito ay binuod ng lahat ng niloloob ng Biblia. Ibig sabihin, mga kapatid, ang lahat ng nilalaman ng Biblia ay nakapaloob dito sa John 3:16. Kaya, mga kapatid, dapat alalahanin ng bawat isa na dapat ang bersikulo na ito ay kailangan po nating i-memorize. I-memorize po natin, mga kapatid, sapagkat ang verse na ito ang siyang pinakamahalaga sa lahat. Alam niyo, mga kapatid, sa Bulacan ay karaniwang maririnig mo sa mga balong ang nasira kong asawa. Kung pupunta kayo, mga kapatid, sa Bulacan, ito po ang sinasabi ng mga namatayan ng asawa. Ang nasira kong asawa. Alam niyo, hindi ito dapat ginagamit upang tumukoy sa isang yumao na tunay na tagasunod ni Kristo. Sino ang namatay kay Jesus ay hindi sira. Amen. Sino ang namatay kay Jesus ay buong buo at hindi masisira magpakailanman. Purihin ang Diyos. Balikan po natin ang ating scripture reading kanina sa 1 Corinthians chapter 15, verses 42 to 44. Ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang nilibing ay mabubulok, ngunit di nabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at mahina ng ilibing, maganda at malakas kapag muling binuhay. Nilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Purihin ang Diyos. Hallelujah! At sa ating pagtatapos, mga kapatid, kung nais mong maranasan o mangyari ito sa iyo, isa lamang ang paraan. Live in Christ, and let Christ live in you. Si Kristo ang dapat maging dahilan kung bakit ka nabubuhay upang tanggapin mo ang pakinabang ng kamatayan, ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kung si Jesus ay yung pararangalan ka rin niya. At ang parangal na ito ay walang kapantay. Isang karunang hindi nasisira. Ang buhay na walang hanggan. Purihin ang Diyos. Kaya, mga kapatid, hinahamon ko po ang bawat isa. Kung kayo po ay hindi pa nakakakilala kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ito na ang iyong pagkakataon. Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at ikaw ay maliligtas at magkakaroon ka ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay mananalangin. Aming Ama at mapagpalang Diyos, salamat po sa pag-asa ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tunay po na kayo ang Diyos na siyang nagbigay sa amin ng
pag-asang ito sa pamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo. Katunayan na kapag si Kristo ang nabubuhay sa amin at si Kristo ang nabubuhay sa amin, kami po ay magkakaroon ng tunay na pag-asa ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa pagkakataong ito, dakilang Ama, hinihiling ko sa bawat mga kapatiran po namin na hindi pa tumanggap sa aming Panginoong Jesucristo, na naway ang panalangin ito ay inyong sundin. Ama naming nasa langit at papagpalang Diyos, tunay po na ako po ay isang makasalanan. Kinikilala ko po na marami po akong pagkukulang at hindi ko kailanman maililigtas ang aking buhay. At hindi ako pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat ako po ay mga makasalanan. Ngayon po ay pinahayag ko po ang aking mga kasalanan at tinatanggap ko po na kayo po ang Diyos na nagliligtas at nagpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya ngayon po ay kinikilala kita bilang Panginoon ng aking buhay. At mula ngayon, dakilang Diyos, ikaw na po ang maghari bilang Panginoon at Hari ng aking buhay. Pagpalain po ninyo ang aming bawat isa, lalo-lalo na ang bawat membro ng aming iglesia. Maging aming puting pastor na siyang namamahala sa aming iglesia at lahat ng mga manggagawa. Pagpalain po ninyo at naway patuloy nyo kaming gamitin na ibahagi, ipahayag, papalaganap ang mabuting balita, ang gospel ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po. Ito po aming dalangin pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po and God bless you all. Purihin ng Diyos, isang mapagpalang linggo ng hapon po ang para sa ating lahat. Salamat po sa salita ng Panginoon na ating napakinggan sa oras na ito. Salamat po sa ating Brother Pastor, Pastor Celso Ubaldo na siyang nagbahagi ng salita ng Panginoon upang sa maging kalakasan ng bawat isa sa atin. At sa pansamantala nating paghiwa-hiwalay, tayo po ay sumandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin po kayo, Ama, sa hapong ito. Salamat sa biyaya mo na aming pong natanggap sa pamamagitan ng aming tagapagsalita sa oras na ito. Walang iba kundi ang aming buting pastor, Pastor Celso Ubaldo. Salamat po sa salita mo na siyang ibinahagi niya sa bawat isa sa amin. Ama, tunay nga po na napakabuti niyo sapagkat sa bawat oras ng aming buhay ay nariyan kayo, iniingatan niyo ang bawat isa sa amin. At patuloy namin dinadalangin naman ang iyong pag-iingat, ang paglulukob ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus ang siyang sumaamin sa bawat oras at araw ng aming buhay. Ingatan niyo po kami, Ama, sa oras na ito at sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Ilayo niyo po kami sa anumang masasama, lalo na po sa karamdaman itong COVID-19 virus na ito, Ama. Salamat po at pinupuri ka namin iwalhati sa inyong kabutihan sa aming buhay. Purihin kayo, Ama, sambahin kayo sa oras na ito. Ito po aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.